Nang mangaral ang Panginoong Hesus dito sa lupa, may 3 pangkat na tumugon sa kanyang salita. Una, ang mga naniwala at sumunod sa kanya. Sila ang mga alagad na isinuko sa kanya ang kanilang buhay anuman ang naging kapalit. Ikalawa, ang mga hayag na sumalungat. Sila ang mga Pariseo, Saduseyo at mga Eskriba na sa kanilang labis na pagtutol ay ipinapako si Jesus sa krus. Ikatlo, ang mga lihim na mananampalataya. Kabilang sa kanila ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo. Subalit dahil sa takot sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag ang pananampalataya nila kay Jesus, baka sila'y mapalaya sa sinagoga sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Hindi nila ipinaalam sa iba na sumasampalataya sila kay Jesus dahil natakot sila sa mga Pariseo at baka sila ay mapalaya sa sinagoga. Ang tunay na dahilan ay inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Kapag ang paborableng opinyon ng mga tao ay naging Diyos-Diyosa natin, ang una nating isinasakripisyo ay ang katotohanan na nagbula sa bibig ng Diyos. Ito ay pagsalungat sa katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ang katotohanan ito ang ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol matapos na ang Panginoong Hesus ay umakyat at lubuklok sa kanyang trono sa langit. Ngunit may mga mangangaral na lumitaw na nagsalita tungkol sa pangalan ni Hesus. Ngunit ang layunin ay hindi upang siya ay luwalhatiin, kundi upang sila ay tanggapin at purihin ng mga tagapakinig at makuha ang palakpak ng publiko. Sila ang nangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan, dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay pahirapan ang mga nangangaral ng tunay at dalisay na ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Pablo ang kanyang paninindigan. Hindi niya hinangad ang paborableng opinyon ng mga tao o bigyang lugod ang tao. Ang hinangad niya ay ang pagsang-ayon ng Diyos at bigyang lugod ang Diyos, kaya siya ay namuhay bilang alipin ni Kristo. Hindi binabago ng tunay na alipin ni Kristo ang ebanghelyo para lamang bumagay sa mga opinyon at kinahuhumalingan ng mga tao. At ito ang dalisay at walang halong ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. Ang panganib ng pangangaral tungkol kay Kristo para makuha ang paborableng opinyon ng mga tao ay pumapasok din sa ating pang-araw-araw na pakikisama sa mga tao. May nakakakita na kumakain o gumagawa sa paraang hindi ayon sa kanilang inaakalang tamang kainin o gawin ayon sa kanilang relihiyon na sinasaway nila gamit ang kanilang maling paniniwala. Kung ang sinaway nila ay isang bagong mananampalataya, sinisira nila ang pananampalataya nito. Sinabi ni Apostol Pablo, ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga opinyon. Tayo ay tinawag upang ipahayag ang ating pananampalataya kay Kristo
upang ang mga makakarinig sa atin ay sumampalataya at tumanggap sa Kanya bilang kanilang personal na tagapagligtas at Panginoon. Ngunit gaano kadalas nating nakikita ang mga nananampalataya na tinatanggap ng iba, hindi dahil sa natapos na gawa ni Kristo, kundi kapag sumusunod lamang sila sa mga tradisyon ng tao, mga seremonyal na tuntunin sa pagkain o sa pagpapanatili ng mga tanging kaarawan. Kapag ipinipilit natin sa iba ang ating mga personal na opinyon, kultura, tradisyon at kagustuhang pangrelihiyon bilang pamantayan ng katuwiran, hindi natin itinatayo ang pananampalataya ng mga mahihinang nananampalataya, kundi sinisira natin ito. Kapag ginagamit natin ang ating sariling mga opinyon upang hubugin at kontrolin ang pag-iisip ng mga nananampalataya, hindi na natin ipinangangaral si Kristo. Itinatayo na natin ang ating sarili bilang mga Diyos kahalili ni Kristo. Ang mga tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng pagpapasailalim sa mga tradisyon ng tao o sa pagtanggap sa mga personal na kagustuhan ng iba. Naliligtas sila dahil sumampalataya sila kay Hesukristo na nagpasa ng kanilang kasalanan sa krus at binuhay muli mula sa mga patay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Iwasan na natin ang paghahanap ng paborableng opinyon ng mga tao. Kapag buong tapang nating ipinapahayag si Hesukristo sa harap ng mga tao, nararanasan natin ang isang dakilang espiritual na katotohanan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananatili sa Kanya at siya'y sa Diyos. Kapag tumayo tayo para kay Kristo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay gumagawa ng tahanan sa loob natin. Ang mga opinyon ng tao ay mabilis maglaho tulad ng damo, ngunit ang pananahan at pagpapatibay ng Diyos ay nananatili magpakailanman.